Tahimik na nasa loob ng kotse si Cynthia at Stella matapos nilang umalis sa restaurant. Ihahatid na lamang ni Stella si Cynthia sa bahay nito at siya ay uuwi na. Hanggang ngayon ay mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Ang daming pumasok ng mga eksena sa kanyang isip. Paano kung malaman nito na may anak sila at kunin ng lalaki ang kanyang anak? Hindi niya kaya. Hindi niya kaya na mawala ng anak. Mas lalong hindi nga niya alam kung tatanggapin ba nito si Johanna. Samantalang si Cynthia naman ay gustong-gustong kausapin si Stella. Pero sa nakikita niyang seryosong mukha nito, habang nagdadrive ay mas pinili niyang manahimik na muna. Base sa naging reaksyon ng kanyang amo, ay magkakakilala ang mga ito. Kaya ang malaking tanong ay paano? Nang pinaayos ni Stella ang meeting na yon ay wala naman itong nabanggit na kilala niya si Mr. Goldman. Sa gitna ng kanilang katahimikan ay biglang nagring ang cellphone ni Stella. Gamit ang earpiece na suot ay sinagot niya ito habang focus pa rin sa pagdadrive. "Hello, this is Stella Suarez. What can I do for you?" Magiliw niyang tanong sa kabilang linya. Kahit na marami siyang iniisip ngayon ay hindi dapat maapektuhan ang kanyang trabaho, lalo na para sa kumpanya ng magulang niya. "Stella, it's me, Jo Marie." Natigilan sandali si Stella dahil sa narinig ngunit kagad ding ipinilig ang ulo. Nasa daan sila ngayon at hindi siya pwedeng magpalutang-lutang. Jo Marie, bakit napatawag ka?" Pilit siglang tanong niya. Bakit nga ba nakalimutan niya na may numero ang lalaki ng number niya dahil nga magkakaibigan sila sa Canada? "About sa meeting, bakit ka biglang umalis? Kung nag-aalala kang hindi tatanggapin itong si Max ang proposal mo, akong bahala." Umiling si Stella kahit na alam niyang hindi siya nakikita ng lalaki. Habang si Cynthia naman ay kagad na nakuha ng ang lalaki kaninang kasama ni Mr. Goldman ang kausap ni Stella. "No need na, Jo Marie. No need. Nabanggit sa akin ni Nadine, nito lang napalubog ng kumpanya niyo, hindi ba? Si Max ang makakatulong sa'yo, Stella." Napahigpit ang kapit ni Stella sa manibela. Dahil doon, kinalma niya ang kanyang sarili at huminga ng malalim. Ayaw niyang madamay ang ibang tao sa sitwasyon niya ngayon, kaya kinakalma niya ang sarili. "Please, Jo Marie. Sinabi ko nang hindi na kailangan. I mean it. Thank you sa pagtawag sa akin. Bye." Binabana niya ang tawag at napabuntong hininga. "Mrs. Stella?" Napalingon si Stella nang magsalita si Cynthia sa kanyang tabi. Ngunit sandali lang yon dahil ibinalik na niya ang tingin sa daan. "Yes, Cynthia. Don't worry, ihatid kita sa bahay niyo. Kapag bumalik na sa dati ang lahat, bibigyan kita ng kotse from the company para hindi ka na magko-commute." Nagulat si Cynthia dahil sa kanyang narinig at nanlaki ang mata. Hindi niya akalain na sa ganun tagpo siya magkakakotse, lalo na buong buhay niya'y commute lang ang kanyang ginagawa. Talaga po? Maraming salamat, Mrs. Stella." Napangiti si Stella dahil doon. Hindi lang yun ang benefits na dapat makuha mo, Cynthia. Isa ka sa pinakantapat na employee ng kumpanya at ikaw din ang umaasikaso at sumasalo sa lahat ng problema nito. Don't worry, hindi ko kakalimutan ang benefits mo. Sandali siyang lumingon sa Stella sa katabi na nakangiti. Si Cynthia ay napangiti pabalik sa amo. Na-excite siya sa mga sinasabi nito pero hindi niya pwedeng ipagpaliban ang sasabihin dito. Kasi Mrs. Stella, alam ko po na wala akong karapatang mangialam, pero bakit po kayo umatras sa meeting? Nakikita ko naman po na kilala niyo sila. Sila lang po ang pinakamalaking pag-asa natin. Siguradong makakahinga ng maluwag ang kapwa ko employee sa oras na malaman nilang malakas ang kapit natin sa business industry. Natahimik si Stella dahil sa sinabi ni Cynthia. Hindi tuloy mapakali si Cynthia sa kinauupuan niya, kakaisip na baka nagalit niya ang amo o na-offend niya. Kaya matapos ang halos 1 minutong katahimikan, ay agad nang umimik si Cynthia. "Huwag niyo na pong pansinin yung sinabi ko. Sorry po." Yuko nitong sabi at tahimik at tinapik ang kanyang ulo. "No, it's okay, Cynthia." Ngiting lingon na sabi ni Stella, sandali dahilan para kahit papaano ay makampante si Cynthia. Hanggang sa maihatid ni Stella si Cynthia sa bahay nito, ay hindi na siya nagsalita. Napabuntong hininga na lang ang secretary at naisip na hihingi na lang siya ng tawad dito kinabukasan. Samantalang si Stella naman ay natahimik dahil
Tumatak sa kanya ang sinabi ni Cynthia. Tama ito. Siguradong matutuwa ang mga employees sa oras na malaman na kapartner nila sa negosyong isang Maximus Goldman. Hindi muna umuwi si Stella sa kanilang bahay. Bagkus, dumaan pa siya sa isang convenience store at bumili ng in-can na alak. Gusto niya lang munang uminom dahil ang dami niyang isipin. Pumunta siya sa pinakamalapit na burol na meron doon kung saan kita ang city lights ng kanilang lugar. Ang tahimik doon at walang ibang tao. Noon pa niya alam ang lugar na yon dahil nga doon siya lumaki. Hindi niya akalain na walang nakakadiskubre ng lugar na yon. Nakatatlong in-can na siya ng beer nang magpasa siyang umuwi na. Sapat na sa kanyang isang oras na pagtambay doon at pakikinig lang sa tahimik na lugar. Hindi naman siya tinamaan sa kanyang ininom, ngunit sapat na yun para siya'y tamaan ng antok. Pagod din siya maghapon dahil sa mga nakamiting niya kaya deserve niya na medyo mahabang pagtulog. Patay ng ilaw sa paligid at tanging dim light na lamang ang bukas. Nasisigurado niya na tulog ng anak niya. May ilang kasambahay naman na kasama si Johanna sa kanilang bahay kaya kampante siya na mayroong mag-aalaga sa kanyang anak. Mapagkakatiwalaan naman ng mga ito dahil bata pa lang siya'y nagtatrabaho ng mga ito doon. Lalo na, mas mapagkakatiwalaan sila sa sekretong meron na siyang anak. Aakyat na sana siya sa kanilang kwarto nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Si Nadine. Hello Nadine? Estella, thank God, gising ka pa. Hindi pa rin talaga nagbabagong kanyang kaibigan dahil ang sakit pa rin sa tenga ng boses nito na tila nakalunok ng mikropono at nakalaklak ng maraming energy drink. Yeah, ikaw gabi na ang hyper mo pa rin. Natatawa niyang sabi dito. Whatever Stella, tumawag ako kasi kinakausap ko lang kay Jo Marie at nalaman ko nangyari. Bakit ka naman umatras? Si Max na ang sagot sa problema mo Stella. Muli natigilan siya sa sinabi ng kaibigan. Bakit nga ba hindi niya naisip na magsusumbong si Jo Marie sa kaibigan niya? Napahilot siya sa kanyang sentido dahil doon. Nadine, huwag ka na mag-alala, nakapagdesisyon na ako. Ipapareschedule ko kay Cynthia ang meeting namin. Sa katunayan, tinawagan na niya si Cynthia bago pa siya umalis sa burol kanina. Patulog na sana ang sekretary niya, mabutit na abutan pa niya itong gising at tuwang-tuwa sa balitang nakuha mula sa kanya. Ay, buti naman. Akala ko pipilitin pa kita eh. Napailing na lang siya dahil sa sinasabi ng kaibigan. Sige na Nadine, gusto ko na rin magpahinga. Paalam niya sa kaibigan. Wait! Bakit muna para ka nakakita ng multo nang makita si Max? Yan ang sabi sa akin ni Jo Marie kanina eh. Natahimik si Stella dahil doon. Sasabihin niya ba sa kaibigan? Hindi niya nasama sa isipin niya kaninang bagay na to. Ang umamin siya kay Nadine. Tanging tungkol sa kumpanya at paraan kung paano may itatagong anak kay Maximus ang iniisip niya kanina. Kung itatago niya ito kay Nadine, baka sa iba pa na tumalaman katulad ng pag-iimbestiga nito sa taong nanloko sa magulang niya. At ayaw niyang maulit pa yon. Matalik na kaibigan at parang kapatid na niya si Nadine. Eto rin ang kasama niya simula nang siya'y mabuntis, maglihi, manganak at magpalaki kay Johanna. Kaya naisip niya na may karapat itong malaman ng totoo. Hoy, Anting Stella, tulog ka na yata dyan eh. Sigurado siyang umiirap ng kaibigan sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lamang siya at nagsalita. Ang kaibigan ng boyfriend mo, si Maximus Goldman. Siya ang ama ni Johanna. Mahabang katahimikan na namagitan sa kanilang dalawa. Sigurado siya na nagpo-process pa sa utak ni Nadine ang sinabi niya. What? Nailayo niyang cellphone sa kanyang tenga dahil sa biglang pagsigaw nito. Sige na Nadine, bukas na lang tayo mag-usap. I miss you, bye-bye. I love you, mwah. Wait Stella, buruha ka. Napabuntong hininga sa Stella nang patayin na niya ang tawag. Alam niyang tatawag muli ang kaibigan, kaya pinatay niya na muna at cellphone at iiling-iling na umakyat sa itaas. Bahala na bukas, tanging banggit niya sa kanyang isipan. Maagang nagising si Stella dahil na naginip siya na nalaman ni Maximus ang tungkol sa kanilang anak at pilit itong kinukuha sa kanya. Kung may kahinaan man siya, ito ay ang kanyang anak na si Johanna. Kaya kahit maaga pa ay dali-dali niyang tinawagan ng kaibigang si Nadine. Hello Nadine! Mahina ngunit kinakabahang tawag ni Stella sa kaibigan matapos nitong sagutin ang telepono. Stella, ang aga mo naman tumawag.
Antok na sagot sa kanya ng kaibigan. Tinignan na muna niya ang anak kung nagising ba ito at nang masiguradong hindi nagpatuloy siya sa pakipag-usap sa kaibigan. Nadine, sinabi mo ba kay Jo Marin tungkol sa pagiging ama ng BFF niya kay Johanna? Kabadong-kabado si Stella habang tinatanong ang bagay na yon sa kaibigan. Lalo na't ilang segundo din siyang naghihintay ng sagot mula dito. Sa boyfriend ko? Siyempre, boyfriend ko siya. What? Napalakas ang tanong ni Stella dahil sa narinig. Ngunit kaagad naman siyang nakarinig ng tawa mula sa kabilang linya. Now she gets it. Gino-joke lang siya ng kaibigan. Naalala niyang anak at mabuti bumaling lang ito sa kabilang side at natulog muli. Ganti ko sa'yo dahil pinatayan mo ko ng tawag kagabit pinatayan ng phone. Pero syempre hindi ko sinabi no. Kahit naiinis siya sa kaibigan, ay kahit papaano nakahinga na siya ng maluwag. Talagang takot na siya lalo na't baka mangyari ang nasa panaginip niya. Teka, ba't bang aga mong nagising? Siguro naman may time ka na para magkwento sa akin total ginising mo ko ng maaga. At doon ay kinuwento na nga ni Stella ang buong pangyayari. Kung paano niya muling nakitang ama ng kanyang anak at kung paano niya ito nakilala noon sa bar. Humabang kanilang kwentuhan at inabot ng umaga. Kaya nagpasya na siyang mag-ayos matapos yun. Tanghali pa naman ng kanyang meeting kaya siya na muna ang mag-aasikaso sa anak. Mabuti na lang at hindi nagising si Johanna nang kausap niya si Nadine. Dahil malaking problema sa oras na malaman ng anak niya ang tungkol sa kanyang ama. Mrs. Stella, kumalma ka lang po. Siguradong papayag sila sa deal. Ngiting mapait lang ibinigay ni Stella kay Cynthia. Ngayon ang oras ng meeting nila ng ama ng kanyang anak. Hindi niya alam kung paano ngingiti sa harap nito o magpapanggap na walang alam sa katotohanan na may anak sila. Ang dami ding what if sa isip niya lalo na paano kung nakilala na pala siya nito. Paimbestigahan at malaman na meron silang anak tapos kunin ito sa kanya. Agad siyang napailing sa isiping iyon. Sakto ng pagsabi ni Cynthia na nandyan ang mga ito. Huminga siya ng malalim at nagpaskil ng malaking ngiti sa kanyang labi. Good afternoon, Mr. Goldman. Bungad niya sa lalaki at inabot ang kanyang palad upang makakamay ito. Sakto naman na nandun niya nakitang ayos nito. Mas lalo itong gumwapo sa suot na itim na suot. Ang buhok nito itim na itim kasing itim ng pares na walang buhay nitong mga mata. Ang ilong nito ay kay tangos na tila ba hulmadong-hulmado ng nasa taas. Ang labi naman ito'y mapupula na tila merong lipstick na ginamit ngunit sa katunayan yun ay natural. Good afternoon, Miss Suarez. I hope hindi na masasayang oras ko dito sa pangalawang meeting na to. Habang sinasabi ni Maximus ay nakipagkamay ito sa kanya habang titig na titig sa kanyang mata. Kay lambot ng kamay nito, agad na napailing si Stella dahil sa isiping yun at napapasong inalis ang kanyang kamay. Don't worry, I will do my best to impress you guys, sabi niya habang nakangitit nakipagkamay din sa boyfriend ng kaibigan. Good luck Stella, may tiwala ko sa'yo. Bulong ni Jo Marin ay kinangiti niya ng malaki. Naupo na muna sila tinanguan ni Stella si Cynthia bago tuluyang humarap sa dalawa at nagsimulang magsalita. Agad na pumalakpak si Jo Marie at Cynthia matapos ang presentation ni Stella. Si Stella naman ay nakahinga ng maluwag dahil pakaramdam niya sumabak siya sa isang interrogation dahil sa sobrang daming tanong ni Maximus sa kanya. Ang galing mo, Mrs. Stella. Akalain mo yon, nagawa mo pang maging sarcastic kay Mr. Goldman. Natatawang bulong ni Cynthia sa kanya habang si Jo Marie at Maximus naman ay nag-uusap din ng mahina. Kanina kasi niiinis na siya kakatanong ng lalaki tungkol sa presentation niya kaya hindi niya napigilang sabihin na, kung nakinig ka na lang kaya para makuha mong sagot sa mga tanong mo. Talagang natahimik sila matapos na yung sabihin while si Jo Marie ay natawa. Nag-thumbs up pa nga si Jo Marie dahil natahimik ang kaibigan niya sa sinabing yon. Pansin naman niya na pinupuntirya siya nito at hinahanapan ng mali, kaso mali ang nakabangga niya. Magaling sa mga argumento sa Stella kaya wala siyang uurungan. Let's eat first bago ko sabihin ang desisyon ko. Napalingon sila kay Maximus na magsalita ito at nagpatawag na ng waiter. Ngumiti lang si Stella sa lalaki at tumango. Ngayon na tapos ng presentation niya muli na siyang nakaramdam ng kaba. Akala niya ay wala na yun ngunit naroon pa rin pala. Stella, are you okay? You seem pale. May masakit ba sa'yo? Nakuha ang atensyon nila sa sinabi ni Jo Marie.
Kilala niya rin kasi si Stella kaya hindi nito maiwasang mag-alala sa kaibigan ng kanyang girlfriend. Yes, I am okay. Sabi niya tumupo ng maayos at tinignan ng seryoso si Jo Marie. Mabuti na lang at nandyan ng pagkain kaya nawalang naputol kahit papanong usapan na yon. Damang-dama niyang matatalim na tingin sa kanya ni Maximus. Kaya hindi niya maiwasang hindi mapakali sa kanyang kinauupuan na maging si Cynthia ay kinakamusta siya. Maya-maya pa'y nagsimula na silang kumain. What a wonderful presentation, Stella. Hindi ko akalain na ganito ka pala kagaling sa negosyo. Hindi ba't ayaw na ayaw mo nito kaya ka nga sa Canada nag-aral ng pagiging designer? Muli nakuha ni Jo Marie ang atensyon nila dahil sa sinabi niyang iyon. Designer ka pala, Mrs. Stella? Tila gulat na sabi ni Cynthia habang nakatingin dito na hindi makapaniwala. Now, naintindihan ko na kung bakit ang ganda-ganda palagi ng forma niyo, miss. Dugtong pa nito na ikinangiti ni Stella. Well, yes, Cynthia. Isa akong designer. Katatapos ko lang sa kursong yun and thanks by the way, Mr. Joros. Talagang pinagdiinan ni Stella ang pilido nito para makuha ng lalaki na tigilan ang pagiging casual nito sa kanya. Lalo na't kaharap nito si Maximus at nasa meeting sila. Ngunit parang hindi nakaramdam si Jo Marie dahil patuloy lang ito sa pagsasalita. Sure ako na magiging proud sa'yo si Nadine kapag kinuwento ko nangyari. Ay, nga pala, kamusta na siyo? Mr. Joros! Bigla na lamang tawag ni Stella kay Jo Marie na maging itinagulat sa pangalang babanggitin ito. Sabi na niya't may maaring mangyari. Ang kinatatakutan niya na malaman ni Maximus tungkol sa anak niya ay baka magkatotoo. Can you please stop talking personal things? We are currently on a meeting. Madina't medyo inis na sabi niya at kitang-kita niyang gulat sa mukha ng lalaki. I'm sorry, Jo Marie. Bulong ni Stella sa kanyang isipan. Yun ang unang beses nakita ni Jo Marie na ganun si Stella. Sa tagal na nilang magkakasama ay never pa nilang nakitang ganun si Stella dahil palagi itong kalmado sa lahat ng oras. So sasabihin ko ng decision ko since patapos na tayo. Mabuti na lang at sumingit si Maximus dahil nagkaroon na ng tensyon sa pagitan nila. Ngunit si Jo Marie ang nagulat dahil rinig na rinig niya mahinang tawa ng kaibigan na ilang taon na niyang hindi naririnig. Wait tol, did you just laugh? Sinamaan siya ng tingin ni Maximus. Naikinataas naman ito ng kanyang dalawang kamay sa ere. Chill, pareho kayo ni Stella. Isusumbong ko kayo kay Nadine ko. Napailing na lang silang pareho ni Maximus dahil sa inasta nito. Ganun na talagang pagkatao ni Jo Marie kaya sanay din sa Stella. Ang kaso walang pare ng bibig nito na ikinakainis niya ngayon. Muntik nang mabanggit ang anak niya. So, I want to congratulate you first dahil sa maganda mong presentation. I am very impressed. Napangiti si Stella dahil sa sinabi ng lalaki. But, putol na sabi ni Maximus sa kanyang sasabihin. Nagkatinginan si Stella at Cynthia sandali dahil sa pareho silang kinakabahan sa sasabihin nito. But, I don't think my company needed your company. Unti-unti nawala ang ngiti sa labi ni Stella at maging ganon din si Cynthia. What? Pero bakit sabi mo? Napadaing si Jo Marie matapos siyang sikuhin ni Maximus at tinignan to ng masama. Alam kong kilala niyong kumpanya namin. Hindi kami basta-basta nakikipag-partner sa isang kumpanya. I want more. I want more offers. Presentation. Prove it. Patunayan niyo na deserving niyo na bitbitin ng kumpanya ko. Napanganga sa Stella dahil sa sinabi ni Maximus. Ang lalaki naman tumayo na matapos yung sabihin at inayos ang kanyang suot. So see you again after 2 days for another meetings, Miss Suarez. Huwag kang mag-alala, kami nang bahala sa meal ngayon. Let's go, Jo Marie. At naglakad na ito palabas ng restaurant. Wait, what? Max, wait! Habol na tawag ni Jo Marie sa kaibigan. Hindi na nga nito nagawang magpaalam pa kay Stella dahil sa paghahabol dito. Malalaki kasi ang bias nito kaya naging mabilis kung maglakad. Max, what is that? Hingal na sabi niya sa kaibigan ng abutan niya ito sa kotse nilang dala. What do you mean? Walang emosyon na sabi ng lalaki sa kanya at sinuot ang kanyang sunglasses. Yun, sabi mo kanina magaling sa Stella, bakit mo tinanggihan? Kung nakikita lang ni Jo Marie ang mata ni Maximus na umiikot mula sa likod ng sunglasses niya, siguradong tatawanan siya nito at aasarin. Ang sinabi ko lang ay magaling, hindi tatanggapin kong proposal niya. Isa pa, she's unprofessional. Bigla akong iniwan kahapon sa restaurant.
I will not tolerate that. At yun ang ganti ko sa kanya. Pagkasabi ni Maximus noon ay pumasok na ito sa driver's seat. Ganti? What the? Ano kayo? Naglalaro? Max naman! Samantalang inis na inis si Stella dahil sa naging asta ni Maximus. Miss, baka humabasag niyo yung pinggan. Kinakabahang sabi ni Cynthia dahil paulit-ulit nang tinutusok ni Stella ang steak sa plato niya. Nakita mo ba yung ugali niya? Karapat dapat bitbitin ang pangalan ng kumpanya niya? Ang yabang! At saka kayang-kaya kong bayaran ng kinain natin ngayon. Anong tingin niya sa akin, Pur? Minamalit niya ako, Cynthia. Napatapik na lang sa noon niya si Cynthia. Isa lang ang nasisigurado niya. Mukhang hindi magkakasundo ang dalawa kapag nagkita sila ulit. Mommy, do you have time? Silip na tanong ni Johanna sa ina sa kanilang kwarto. Ngunit si Stella ay busy na busy sa pag-aayos sa kanyang sarili na halos hindi na magkanda-ugaga sa kanyang ginagawa. Sweetie, I'm sorry. Mommy don't have time. Malilate na ako sa meeting ko. Nakakainis na alarm, bakit kasi hindi tumunog? Nahulog pang earrings na sinusuot sa sarili na lalong ikinainis ni Stella. Ngunit no choice kung hindi ang pulutin yon. Pinanood na lamang ni Johan ang ina sa kanyang ginagawa. Alam niya na stress na ito lalo na't 2 araw na niyang naririnig ang reklamo nito. Sa tuwing ito'y uuwi, o hindi kaya may tinatapos na report sa office nito sa bahay. Yes, mayroong office si Stella doon. Yun na yung office ng kanyang daddy na siya na ngayon ang gumagamit. Ayaw niya kasi na mastorbo ang pagtulog ng anak sa tuwing siya'y tinatapos pa ng trabaho. Kaya sa office niya ito tinatapos. Nang sa wakas ay matapos na si Stella, dali-dali siyang naglakad papalabas ng kwarto. Tahimik lang si Johanna sa may pinto na kaagad hinalikan si Stella sa noo. Babawi si mommy anak ko, but for now I must leave. Sobrang importante ng meeting na to. See you later anak ko. Ni hindi na nga siya nilingon ng ina. Habang sinasabi yun dahil tumakbo na kaagad ito papunta sa may hagdan. Napailing na lang si Johanna at maya-may merong ngiting pumaskil sa kanyang labi. Mrs. Stella, nakikita ko na si Mr. Ross. Napatango si Stella nang marinig ang sinabi ni Cynthia. Ang akala niyang late ay mas late pa pala sa kanya si Maximus. Sa katunayan ay naiinis na siya dahil kanina pa walang lalaki. Ngunit kinakalma niya lang ang sarili dahil alam niya sa sarili niyang naging late din siya. 2 araw na kasing walang tulog na maayos si Stella dahil sa pag-aasikaso at pag-perfect ng presentation na gagawin niya na ngayong gabi. Eto na lang ang way para maging deserving sila sa partnership na yon. Gusto niyang patunayan kay Maximus na hindi niya dapat minamaliit ang kumpanya nila. Mas nagbugso ang damdamin ni Stella nang maging partner sa negosyong Goldman Company dahil sa kayabangan ng lalaki. Sa oras na maging partner niya ito sa negosyo, sisiguraduhin niya na pati ang ibang partnership ng kumpanya nito ay makukuha niya din. Gagawin niya lahat para mapunta sa taas ang kanilang kumpanya. Alam niyang mahirap at matagal, ngunit magtsatsaga siya at gagawin ang lahat. Stella, Miss Suarez, ngiting putol ni Stella kay Jo Marie na makalimutan na naman itong maging professional kaharap siya. Ngunit si Jo Marie, hindi ito pinansin ng pamumuna ng kaibigan. Stella, I am so sorry kung natagalan. Wala si Max ngayon, meron siyang importanteng meeting. Personal niya akong pinupunta dito para iparating sa yung bagay na to. Hala, sayang naman, dismayadong sabi ni Cynthia sa tabi niya, habang si Stella naman ay nagpipigil ng inis lalo na at halos kalahating oras silang naghintay. Next time, pakisabi dyan sa kaibigan mo na agahan na magsabi hindi yung pinaghihintay kami. May ngiti sa labi niyang sabi ngunit may diin. Akala ko ba dapat professional? Pangaasar na sabi ni Jo Marie kay Stella na ikinasama ng tingin ni Stella sa kanya. Ewan ko sa'yo Jo Marie. Tinawanan lang siya ni Jo Marie at nagpaalam na ito dahil may aasikasuhin pa siya. Wait Jo Marie! Habol na tawag ni Stella sa kaibigan. Paalis na dapat ito pero bumalik lamang dahil nga sa pagtawag niya. Why? May problema ba? Ngiting tanong ni Jo Marie sa kanya. Samantalang si Stella hindi alam kung paano magsisimula. Kaibigan ni Jo Marie ama na anak niya. Sigurado siya na sasabihin nito kagad kay Maximus ang tungkol kay Johanna sa oras na malaman niyang kaibigan ng ama na anak niya. Hindi niya pa kasi ulit nakakausap si Nadine, kaya hindi niya alam kung nabanggit na ba nito sa boyfriend ang tungkol sa pagtatago ng katotohanan.
Kung maaari lang walang ibang makaalam na may anak ako. Ang tungkol kay Yohani sa atin na lang please. Nawala ang ngiti sa labi ni Jo Marie dahil doon. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n ang sinasabi ni Stella. Bakit Stella? May problema ba? Sunod-sunod na umiling si Stella. Hindi sa gano'n. Hindi ko pa pinapublic ang anak ko. Alam mo naman ang kwento ko, di ba? Kahit ang magulang ko'y walang alam noon. Mabuti na lamang ay maagang nakilala ni Stella sa Jo Marie. Kaya alam nitong kwento niya na naging dahilan sa pagpayag nito. Matapos yon ay umalis na doon si Jo Marie. Wala naman sa kanya kung itatago niyang tungkol kay Johanna. Lalo na't alam niyang magiging busy si Stella sa paghunting sa ex nitong dahilan ng pagbagsak ng kumpanya nila. Why you took so long inside? Inis na boses ni Maximus ang sumalubong kay Jo Marie nang makapasok siya sa loob ng kotse. What? Kinausap ko lang sandali si Stella. Ang init kagad ng ulo mo. Ikaw na nga to sinakyan ng trip mo. Sa akin ka pa magagalit. Isusumbong kita kay Stella na pinagtitripan mo siya. Sa katunayan wala naman talagang importanteng meeting si Maximus at ang totoo ay sinadya nilang magpa-late. Alam kasi ng lalaking maiinis si Stella at mas alam niya na lalo itong maiinis sa oras na malamang hindi matutuloy ang meeting. Whatever, ihahatid na kita sa kumpanya mo. Magtrabaho ka naman, sabi ni Maximus at binuhay ng makina ng kanyang sasakyan. What? No! Angal ni Jo Marie sa kanya. Si Jo Marie yung tipo ng tao na mabait, go with the flow at maasahan. Yun nga lang, tamad sa responsibilidad nito. Pero sa oras na seryoso na to, pati ikaw ay maninibago at mapapasunod dito. Gusto mo isusumbong kita kay Nadine? Panggagaya ni Maximus sa sinabi ni Jo Marie kanina. Napasimangot lang si Jo Marie at wala nang nagawa sa gusto ng kaibigan. Habang nasa biyahe sila, hindi maalis sa isip ni Maximus kung bakit siya naiinis sa kaibigan. Ang isipin na nagtagal ito sa loob ng restaurant at si Stella lamang ang naruroon ay kinaiinisan niya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit may inis na nagsisimula sa puso niya kapag may lalaking lumalapit kay Stella. Alam naman niya na magkakilalang dalawa dahil best friend itong girlfriend ng kaibigan. Kaya talagang nagtataka siya. Akala ko mamamatay na ako. Natauhan siya nang sumigaw si Jo Marie at natanggal ng seatbelt nito. Naruroon na sila sa kumpanya nito. Next time, kung gusto mong mamatay, huwag mo kong idamay, Max. Kainis to. Huling sabi ni Jo Marie at pabalang na sinara ang pintuan. Mukhang doon lang natauhan si Maximus at nailabas niyang skills niya sa pagda-drag race at napabilis ang kanyang pagmamaneho. Ganun kasi siya sa tuwing merong isipin. Napailing na lang siya at nagsimula ng magmaneho papunta sa kanyang opisina. Iwinaglit na lang muna niyang isipin tungkol kay Stella dahil wala rin naman siyang makukuhang sagot. Beep! Ngunit nang malapit na siya sa opisina nila, nagulat siya na may biglang sumulpot na bata sa kalsada. Mabuti na lang at mabagal ng kanyang takbo dahil nga wala na siyang iniisip ng oras na yon. Nakita niya na napabagsak sa sahigang batang babae. Shit! Mura niya't dali-daling bumaba ng kotse upang i-check ang bata. Mabuti walang ibang tao sa daan na yon dahil exclusively road yon para sa kanya na CEO ng kumpanya. Ouch! Rinig niyang hinaing ng bata habang tinitingnan ang sugat nito sa kamay na napasubsob sa sahig. Hey kiddo, what are you doing? Kita mong daan ito ng sasakyan, basta-basta ka nalang tumatawid. Sermon na sabi ni Maximus habang inaalalayan niya itong makatayo. Look at you, nagkasugat ka pa. Kunot noon niyang sabi habang tinitingnan ang sugat nito. Napakunot din ang noon ng batang babae dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig nito. Excuse me, mister. Ikaw na nga itong muntik makasagasa sa akin. Ikaw pa tong galit. I can report you to the police if I wanted to. Buong tapang na sabi ng batang babae na ikinalingon ni Maximus dito. Sasagot na sana siya, ngunit natigilan siya na makitang itsura nito. Stella? Kusang lumabas sa bibig niyang pangalan dahil kamukhang-kamukha ni Stella ang batang ito. My name is not Stella. It's Johanna. Ano kayang mangyayari ngayong nagtagpo na ang mag-amang Johanna at Maximus? Ano ang plano ni Johanna? Bakit siya lumapit kay Maximus? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.